Kaya nung binuksan ko ang mga outlet, agoy doy! Nakakaawa ang pagkagawa ng mga ito. Ang iba ay ginamitan pa ng forbidden technique. Tinalian na lang ng alambre dahil siguro nasira ang para sa pang-lock ng screw. Lahat ng outlet ay hindi maganda ang status. May nakausli pang mga open wires. Ang iba ay pinakain sa masa ang wires. Yo! For today's video, mga kakirig. May tumawag sa akin na isang kliyente. Nawalan daw sila ng kuryente. Kaya ako nagdali-dali para ito'y masusi. Pag-dating ko sa kanila, wala nga silang kuryente. Kaya tinanong ko agad si kliyente kung anong nangyari. Sabi naman ni Sir, bigla na lang daw nawala ang kuryente. Kaya sila napatawag sa akin. Kaya sabi ko kay Sir, sige Sir, check ko ang breakers ninyo. Pagtingin ko sa panel, ang main breaker ang nag-trip. Kaya ginawa ko, off ko muna lahat ng branches. Tapos on ko uli ang main breaker. Tapos iniisa-isa kong ini-dot-on ang branches. Una ground floor lightings. Okay, di nag-trip. Sunodes po outlets ko di nag-trip. Next second floor lightings. Di nag-trip. Next ground floor outlets. Boom! Ayon nag-trip. Kaya in-isolate ko muna ang ground floor outlet. At tinry ko tinest ang insulation gamit ang insulation tester na Megger kasi nakatingin si Sir para masabi ni Sir na may aparato tayo na ginagamit sa pagto-troubleshoot. At para dagdagan ang ating magiging tip pag matapos at maging okay na ang sistema at sa pag-test ko ay zero talaga from line to line na testing. Ibig sabihin may short sa wirings, mababa rin ang line to ground na resistance kaya sabi ko kay Sir, bubuksan ko lahat ng outlet dito sa baba para makita ko kung alin outlet ang may diferensya. Agad naman nag-go si Sir, kaya nung binuksan ko ang mga outlet, agoy doy! Nakakaawa ang pagkagawa ng mga ito. Ang iba ay ginamitan pa ng forbidden technique. Tinalian na lang ng alambre dahil siguro nasira ang para sa pang-lock ng screw. Lahat ng outlet ay hindi maganda ang status. May nakausli pang mga open wires. Ang iba ay pinakain sa masa ang wires. At di na maganda ang quality ng wires. Brittle na ang wires. Sa tingin ko matagal na setup ito dahil ang gamit na wire ay mga solid wire pa. Nagulat ang kliyente sa nakita. Kaya sabi ni Sir sa akin, kaya pala daw maraming extension ang naunang umupa dito. Kasi hindi na nila ginamit ang outlet sa ground floor dahil sa ganyan na ang status. Kaya nagtanong si client sa akin, ano magagawa mo dyan dong? Kaya sabi ko kay Sir, need talaga ito palitan Sir. At dahil walang maayos na daanan ang mga wires dahil pinakain sa masa yung ibang wire, at di ko na mabubunot, need talaga rewiring lahat to Sir. Kaya sabi ni kliyente, agoy dong, sasabihin ko muna sa may-ari na mag-request ako ng rewiring. Obligasyon pa ito ng may-tari. Kaya sabi ko kay Sir, okay Sir, pero sa ngayon Sir ay di na muna natin. Ito gagamitin ng mga outlet para hindi laging magtitrip ang breakers. Kaya binalik ko muna sa ayos ang mga outlet. Ngunit di ko kinonect sa breaker para hindi na muna mag-trip ulit. At ginawan ko muna sila Sir ng temporary outlet as extension. Kaya natuwa si kliyente. Sinabi ni Sir sa akin, pag nagkausap na kami ng may-ari, tatawagan na lang kita dong para matrabaho mo na ito. Pero sabi ko kay Sir, sige Sir, maganda yan. Pero baka may sariling electrician itong may danari ng bahay at dun ipapagawa. Kaya sabi ni Sir, ay ganun ba dong? Sabi ko kay Sir, oo Sir, kung tumawag ka sa may-ari siguro padadalhan ka dito ng electrician. Nila kung meron man. Sabi ni Sir, hala sige basta kung wala ay tatawag na lang kita. Sana ngayon magkano ibabayad ko sa iyo. Kaya sabi ko kay Sir, ito lang Sir. Nang makita ni Sir ang labor ko ay nagulat siya. Hala, tung totoo ba ito? Batang baba lang. Sige ito dagdagan ko na lang. Tip ko sa'yo, oh! Kaya nagulat din ako sa tip ni Sir. At nasabi ko kay Sir, salamat talaga Sir. Kaya umuwi ako ng kampante. Kasi may tip ako kay kliyente. Sa mga gustong malaman kung magkano ang tip na binigay ni Sir. Hala sige! Sasabihin ko na, tip ni Sir ay $3 million!